Sa himpapawid ako'y napatingin. Mga alinlangan kaya'y may hangganan din? Meron kayang panghahawakan? Isang pangakong hindi tayo iiwan at hindi papabayaan. Mapadpad man sa tirik ng araw, payapa ng hapon o kalaliman ng gabi, isang yakap ang hindi lumisan sa aking tabi. Mahinahong bulong na nagsasabing kahit saan tumungo, anumang hanapin, kailan may hindi mawawala ang ating pag-asa. Palakpakan po natin ang music team natin. So, mapagpalang araw ng Linggo po sa ating lahat. Puwede mo bang batiin yung katabi mo, sabihin mo magandang hapon sa'yo, 'yan. So, kahapon po ay siya nga pala, sabihin mo nga Happy Mother's Day. Yeah. Ba't bi sabihin mo naman dun sa mga Happy Mother's Day sa nanay mo. So, kahapon po ay meron po tayong Discipleship 2025. So, kalimitan po ginagawa po natin 'yun kasama ang Candelaria at Lucena. For the very first time po ginawa po natin ito dito sa Lukban. So, sino po dito umattend ka at you truly, na-encourage ka dun sa nangyari, and it gives us a lot of realization then that truly we are deeper, let's be deeper in the Word of God, deeper in relationship, and deeper in the mission. So ngayon po ay tayo nasa ikatlong yugto na po ng ating serye na pinamagatan po nating pag-asa, or yung topic po natin ngayon is about future hope. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos. At basahin natin ang salita ng Diyos sa Romans 8 verse 18 to 25. Para sa aking mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay sa kalagayang na mapapasa atin balang araw. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layuning parang sa kanila. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa, dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito at makakasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na spirito na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at ang ating katawan mahayag ang ganap mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Verse 25. Pero kung ang inaasahan natin wala pa, maghintay tayo ng may pagtitiyaga. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong salita. Dalangin po namin na tunay ang kinabukasan na meron kami ay may pag-asa kung kami ay sa iyo titingin. Panginoon, dalangin din namin dahil sinabi mo rin sa iyong salita, hope to the sin is not hope at all, but hope
to the not unseen o to the hope to not seen is hope at all. Dalangin namin Lord kung ano man yung kalagayan na meron kami ngayon, hindi kami doon titingin pero titingin kami sa mga ipinangako mo sa iyong kasulatan at patuloy kaming mananalangin, patuloy kami naaasa na ang iyong salita ay magtatagumpay at mangyayari sa aming mga buhay. Pagpalain mo po kami, bigyan mo po kami ng karunungan na maintindihan ang iyong salita sa oras na 'to. In Jesus' name we pray. Let's everybody say, Amen. Sige po, maupo ang lahat. So, sinasaad po dito ni Apostol Pablo na napakaimportante po sa mga mananampalataya na 'pag dumadaan ng pagsubok ay dapat mag-isip ng tama. So, again, sabi dito ni Pablo na kung tayo daw ay dumadaan, sino dito alam mo na mananampalataya ka ng Panginoong Diyos? At kung dumadaan daw po tayo sa pagsubok, dapat daw po ay meron tayong kaisipan na tama. Kasi po, napaka-vital po ng sitwasyon na ito na when we go through the suffering, pero hindi natin alam kung papaano isipin yung pagsubok na yon, it will be in danger to all of us. Kasi either we become better or we become bitter. Or sa pag-respond natin, either gawin natin yung tamang pag-respond o gawin po natin yung maling pag-respond. Kasi even in 21 centuries, sa Rome po, yung mga Kristiyano ay dumaan po sa matinding persecution. Si Nero po ay wala pong inaksayang panahon. Ang mga Kristiyano po sa Roma ay inaresto niya, tinorture niya, in-execute po. At hindi lang po yun, sabi dito, they crucified, tinapon sa mga salbahing hayop o pinakain sa hayop, sinunog ng buhay. So, ibig sabihin na po, parang ang point dito, as a Christian, as a believer, yung sufferings po is unavoidable. Tama ba? I don't know. Some of us, sige nga, if we look into ourselves bilang Kristiyano, totoo ba na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Masaya naman po, there's joy, there's peace, truly. But it will not give us the assurance na yung storm-free life, yung parang ang buhay natin ay wala ng pagsubok. But kung titingnan, tunay po na merong pagsubok tayong pagdadaanan. Even John 16:33, sabi po dito, in this world, you will have trouble. Bilang Kristiyano, or tayo po in this world, truly that there's a lot of trouble that we are going to face. Pagka sinabi mong sufferings, it is an unavoidable part of our lives in this fallen world. But earth is not our permanent home. Kaya po sinabi ni Pablo sa una pa lang, sabi niya dito, for I consider that the suffering in this present time is not worthy to be compared with the glory which shall revealed in us. Inanalyze po ni Apostle Pablo na yung present suffering ay walang sinabi for the future glory. Kaya po point number 1 natin, the future glory is far outweighed in the present suffering. It's an encouragement for Apostle Pablo na totoo na lahat daw po tayo ay may pagdadaan ng matinding pagsubok ng buhay. Sabi ko nga, if we analyze ourselves, we face a lot of sufferings. Some of us, may nawalan tayo ng mahal sa buhay. 'Di ba? And kung may nawalan tayo sa mahal sa buhay, somehow here on earth, ang hirap po na maalala mo yung mahal mo sa buhay na nawala. Or some of us, meron kang kaibigan na
nasaktan ka. 'Pag tiningnan natin yung financial status na meron tayo, dinukot mo na yung iyong bulsa hanggang lumabas na dun sa wala pa rin. Relationship, health issue na meron tayo. So, even as hindi po tayo, ah, excuse para dito po sa suffering na puwede po nating pagdaanan. Pero kay Paul, ang the way mag-isip po siya, iniisip niya as he face suffering, iniisip niya po, wala itong sinabi for my future, for our future glory. Again, who among you here, when you die today, you are sure that you are going to heaven. And ito po yung statement ni Paul na sinasaan niya dito, ako ay sigurado na ang buhay ko dito sa mundong ibabaw ay ano lamang, saglit lamang. Kaya ako ay maglilingkod kay Kristo, pero ang aking kamatayan ay isang malaking katagumpayan. Paul was not ignorant or blind to the suffering of human existence. He experienced more of them than most of us today. Look, kung ito ay ano pa, kung si Pablo nagsulat nito, may kredibilidad po siya na magsabi po nito. Bakit? Sino po dito na-persecute ka na? Meron ano, 'di ba? Nagse-share ka ng gospel, talagang pinupuntahan mo pa sa bahay lagi. Tapos later on, dini-deny ka, ayaw kang or some of us tumulong ka na, later on napasama ka pa. Halimbawa, "Brad, pautang naman ng 100, 50 lang yung meron ako dito, eh." May utang ka pa sa'kin 50. Pero sino yung mas may kredibilidad? It is Paul. Not even si Paul, he endured the numerous hardship and trials during his missionary journey, including beating, stoning, shipwrecks, and imprisonment. Even danger sa mga robbers, sa kanyang mga tao na nakasama, at sa mga nagpapanggap na mga Kristiyano. If we look the Bible, makikita natin dun kung ano yung ano, kung makikita rin natin dito na ang mga mananampalataya kay Kristo ay tunay na may mga pinagdadaanang problema sa buhay. Yet, sabi dito kahit merong ganong sitwasyon, yet he still considered that the future glory is far outweighed in the present sufferings. Yes, may pagsubok, may pinagdadaanan, pero para kay Pablo, ito'y walang sinabi sa kanyang makakamit dun po sa kinabukasang kaluwalhatian. And for us, pastor, ano ba yung kaluwalhatian na yun? In 1 Corinthians 15:19, sabi dito, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, muling nabuhay si Kristo bilang katibayan ng muling bubuhayin ang mga patay. In 1 Corinthians 15:19-20, sinasaad dito na yes, mamamatay tayo, pero dahil nabuhay si Kristo, tayong mga mananampalataya, there's assurance also that our body will also be resurrected. But not like our body now, but a resurrected body. Praise God, nabuhay si Kristo. And we talk about ito nung mga nakaraan nating serye, di ba? Yung empty cross and empty tomb. It's a rejoicing to all of us bilang mga Kristiyano dahil meron tayong kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. So ang pag-asa po natin ay hindi natin makukuha sa dito lang po sa material na bagay, sa abilidad na meron tayo, sa talento or sa tao. Tulad po ngayon, eleksyon.
marami pong tumatakbo at sinasabi sila ang pag-asa kaya kailangan silang iboto. Maraming pangako, maraming statement. Or for all of us, maaari kung hindi dun sa tao tayo nakatingin, dun tayo nakatingin sa material na bagay. 'Pag nagkameron ako ng malaking halaga or 'pag nakapwesto ko, pagka nagkameron ako, ito na yung pag-asa na meron ako. Pero gusto niyo bang patunayan ko sa inyo na ang material na bagay dito sa mundo, it will not give us hope? Sige, basahin po natin in verse 19. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. Or in English version, for all creation is waiting eagerly for the future day when God will reveal who His children really are. That even yung creation po ay nag-aabang for the future day na i-reveal po ang kanyang anak na si Jesucristo o yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. All creation is waiting and anticipating this future glory. Bakit po? Without Christ, all creation are hopeless. Kung wala po ang pagdating, makikita natin dito sa verse 19, kung wala po si Kristo, lahat po ng meron po dito sa mundong ibabaw ay hopeless. When we look into our nation, kung yung state po natin ay hopeless, sinasabi na rin po dito sa scripture po sa Bible na truly, yung mundo po natin, ito po talaga yung state o yung kalalagayan that our state is hopeless. The state of creation is hopeless. Verse 20, sabi po to, against its will, all creation was subjected to God's curse, but with eager hope, the creation looks forward for the day when it will join God's children and glorious freedom from death of and decay. Ang paglikha sa kabila ng hindi pagpili ng estadong ito ay sumasailalim sa pagkabulok at pagdurusa dahil sa kahinatnan ng kasalanan na may pagwakas na pag-asa sa isang hinaharap na panunumbalik at kalagayan. Creation, though it did not choose this condition, has been subjected to decay and suffering as a consequences of sin, yet it lives in hope of the future restoration and freedom. In the second coming, the future will be restored kung paano siya kiniit ng Panginoong Diyos. And even though yung creation, all creation is waiting for the redemption. Ano ba yung meron noon? Noon, di ba, parang binanggit po ito sa Isaiah eh. Na even daw po yung cobra. Sino dito nakakita na kayo ng cobra? Sino dito uminom kayo ng cobra? Ano, ba't nga ba, di ba? Na kahit daw po yung cobra ay kahit lang pwede daw pong alagaan ng isang bata. Di ba, merong scripture na ganyan ni Isaiah. Tapos yung leon ay pwede pong katabi lang po yung kambing. Na ganun daw po nagbibigay ng ng kapayapaan, kasiguraduhan. That even sabi din po kanina na because of the sin, it will become, they have pwedeng mabulok, masira. Siguro pagka pumunta po tayo ngayon sa mga linang-linang, makikita natin na ganun kaganda, tama ba? Yung mga place na hindi pa napupuntahan, pagka napunta natin, ganun kaganda. Pero look, even the creation is waiting for this child will come. So ngayon yung sabihin sa akin, ang pag-asa ko ay ang pag-asa ko
ay sa creation o sa material thing na meron dito sa mundong ibabaw. Even us will not be or will not give hope for others. Verse 22, for we know that all creation has been groaning as in the veins of childbirth right up to the present time. Yung creation daw po ay ganon na nagtatangis, nagnanais, katulad daw po ng isang ina na manganganak. Sino po dito mga nanay na nanganak? Yeah. Madali po ba? At ito daw po yung pagtangis ng creation. Sabi daw, like a groaning mommy. Bumalik ka na. Future, future glory. Bakit daw po ginamit yung groaning mother? Image of a woman in labor to illustrate creation state. Just a woman in labor is experiencing pain but anticipate joy of childbirth. After nung iyak na yon, andun yung joy when nakita niya yung kanyang anak. So creation is groaning in pain but longs to the day when it will be free from this current state. Darating yung time, yung estado ng ating bansa, ng ating lugar, darating po doon sa state na pinakaiintay natin to free. They anticipate yung redemption o yung pagtutubos. It is speak of a future release and restoration. Creation anticipate the revelation of God's children and their redemption. This redemption will involve the transformation of creation and the end of its current state of decay. Ito na po yung new earth na sinasabi. Or for some of us, it is the heaven po. Yes, dito po sa mundo natin, ang bilihin ay patuloy na tumataas. Yung pansit na 5 piso ngayon ay, 10 piso ngayon ay 12 na. 15 na, oh, di ba? But gives a promise na darating yung time, it will bring into current situation. Third point, we also groan and wait perseverance for the future glory. But before that, sama ba siguro inano natin, pastor tagal na naman na alam ko yan, yung heaven, I will go to the heaven. Pero tanungin ko lang po talaga kayo, kayo ba tinanggap niyo na talaga si Kristo ng buong puso na siya ang iyong Panginoon tagapagligtas? You are blessed. Sabihin mo sa sarili mo, I am blessed. Because not all have this perspective. Look, pagka lumabas ka, mas marami pong relihiyon, mas marami po sa atin. Tama? Saan sila naniniwala? By their works. Kaya sila maliligtas. Some of them naniniwala hindi lang sa kanilang ginagawa, but sa ginawa ng sa religion na meron sila. Dahil kaanib sila nito. But for us, ang kasiguraduhan po natin ay nung tinanggap po natin ng Panginoong Hesus na ating Panginoon na tagapagligtas. Why? Not all have this future glory. Only us who is authentic, who is original, yung meron kang sigurado, genuine faith na meron ka,
have this future glory. Why? Because kung hindi po authentic or hindi by faith yung ating pong pagkakaligtas, we have we have no future because we don't have Christ o wala tayong Kristo at ibig sabihin po dito, wala po tayong pag-asa sa hinaharap. Only who is really Christian, a believer, have this. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoong Diyos? We are blessed having this. Romans 8:23, ganun din daw po. And we believers also groan even though we have the Holy Spirit within us as a foretaste of a future glory. For we long for our bodies to be released from sin and suffering. We too wait with eager hope for the day when God will give us the full rights of His adopted children, including the new body He has promised us. Andun din daw po yung pagnanais ng ating katawan for the future glory. Mamaya, iisa-isahin natin po yung ano ba yung mangyayari doon for the future glory. Yung katawan daw po mismo natin will be changed katulad po na nangyari when Christ has been resurrected. Sino po dito nakakaramdam kayo ng sakit, pighati, sufferings? In Revelation 4:12, I think, sabi doon, ang lahat ng bagay daw po ito ay lumipas na when we go there. Pag pumunta na po tayo sa langit, ang lahat daw po ng bagay dito sa mundo, bigati, problema, paghihirap, sakit, ang lahat daw po ito ay lumipas na. Sino yung gusto ng gano'n? Na hindi mo na kailangan mag-weights. May nakita ako dito magaling mag-drum, eh. Pagka nagdo-drum, nakalabas ang ganun pa, eh. Then what, tumatawa na yun. 'Di ba kailangan mag-weights para maganda ang katawan mo. Pero sino dito nung dati talagang gano'n ka body fit, gano'n ka kakinis, pero habang tumatagal, later on, nangungulubot ka rin, parang gano'n. Pagka nakikita ko ng mga ka-batch ko, "Pastor, ang taba-taba mo na." Salamat, ikaw din. Pero lahat po tayo will going there. Sumasakit na yung tuhod mo, sumasakit ang lahat. Dati nung ikaw ay bata pa, pagka ikaw ay naglakad ilang kilometro hindi ka napapagod, but now, konting galaw mo lang nararamdaman mo na yung pagod. But you know what? Ito daw po yung future body na meron tayo. Yung glorified body na meron tayo ay malaking diferensya kung sino tayo ngayon. Yung itsura mo doon, more than like Piolo Pascual. Walang sinabi itsura ni Piolo Pascual, malaking agwat. Pero bago ako pumunta doon, there's assurance that we have this future glory. Pero ito po yung maganda. And we believers also groan even though we have the Holy Spirit within us as a foretaste of a future glory. As a believer, ito po yung maganda sa atin. Pinapatikman daw po tayo even we live here in the fallen world because of God the Holy Spirit is in us. Nandun po na nararamdaman po natin yung future glory. Pagka sinabi po dito foretaste, patikim. Tanda ko po nun nung magkasama pa kami ni Christian. Bago kami pumunta dun sa boarding house, dadaan muna kami dun sa saan nga ba tayo bro dumadaan? Market. Alam mo kung ba't kami dumadaan market? Sabi ni Christian, "Bro, tingin tayo ng grocery." "Ba't maggo-grocery tayo?" "Hindi, kulang ang budget ko." "Basta sumama ka sa'kin. Meron po dun yung mga libre yung titikim, free taste, hotdog." Nabubusog naman tayo.
Mamaya siya binuking pagka kami ba, nakakalimang gano'n kami, nakakabusog din po. It's a foretaste for us as a Christian, ito po yung maganda sa atin. We have this Holy Spirit to have the foretaste for the future glory. Sabi po, heaven is a beautiful place. Ito po kung titingnan po natin, for all of us, ito yung inaasam natin bilang Kristiyano, ito pong langit na sinasabi po. Sino dito gusto mo ng pumunta sa langit? Wag muna, pero let's enjoy the God, the Holy Spirit that God given to us. And this Holy Spirit will give us the foretaste of the future glory. Sabi to, Holy Spirit within us as a foretaste of a future glory, for we long for our bodies to be released from sin and sufferings. When we become a Christian, when we accept Christ as Lord and Savior of our life, the God, the Holy Spirit is living in us already. The God, the Holy Spirit is indwelling in all of us. And the question, as son and daughter of God, pinapansin ba natin yung God, the Holy Spirit na nasa atin? Who's indwell in us? In our sufferings, sa pagdating po ng mga problema ng ating buhay, do we acknowledge the God, the Holy Spirit is living in us? Malaki po itong tanong sa ating pong mga Kristiyano. Yes, we're talking about the future glory, which is sinasabi ni Pablo, yung suffering ay walang sinabi yan when we go to the future glory. But the question for all of us, ganun ba natin pinapahalagan yung God, the Holy Spirit na nasa atin? Sige nga, tingnan mo yung katabi mo. Yan. Some of us, kaibigan mo yan. Some of us, kamag-anak mo. O some of us, hindi mo naman talaga kilala yan. Tanong, for 24 hours, nandito kayo, nakaupo kayo dyan at hindi ka pinapansin yan. Anong pakiramdam mo? Baka mamaya gigis... Di ba? Hindi po ano. That's why even in us, because God the Holy Spirit is reside in us, He provide us the power to live a life pleasing to God. Binibigyan niya po tayo ng kapangyarihan that in every way, in every aspect of our life, na ginagawa po natin, yung buhay po natin ay maging pleasing kay God. Sabi mo doon, without faith, it is impossible to please God. The faith na meron po tayo is the way also that it will please God. That's why let us not trust in the material things. Let us not trust in our ability, in our talent, or the state ng nation na meron tayo. But let us trust to the God, the Holy Spirit, who is in us. Yung faith na meron po tayo, it will please God. Not only that, the God, the Holy Spirit, help us to understand His Word. Ang Diyos sa banal na Espiritu po, ito po yung nagre-remind sa atin na mas maunawaan natin ang salita ng Panginoong Diyos. That in every circumstances na meron tayo, ako po, every time po, even in my personal situation, hindi po agad ako tumatawag o nagsasabi sa asawa ko, just asking, God, the Holy Spirit, help me. Ano yung tamang decision? Ano yung gagawin ko in this scenario? Remind me. Yung mga nabasa kong scripture, yung mga promise. Minsan parang nandun na yung point na discourage ka. But again, He remind you the word of God. Every time I come here, nandito po ako sa unahan. Alam ko po, ang pagsasalita ko, balabalakwet.
Pero andun po yung lakas ng loob ko na magsalita dito po sa unahan, not because of my ability, but I believe God the Holy Spirit is in me, so that the word of God ay maibat po sa atin. It gives us also conviction sa ating pong mga kasalanan, na tayo po bilang mga mananampalataya ay lumago din po. Sino po dito feeling mo mabait ka na? Feeling lang natin. Pero ako po, even me, minsan okey naman yung pakikitungo mo, minsan tama ka naman, pero God the Holy Spirit will teach you, will convict you to the sin na ginawa mo. Parang one time, inano ko lang naman po yung karapatan karapatan ko, eh. Sabi ko dun sa security guard, "Gwardiya kayo, dapat unang-una the security ng tao at saka yung safety nung tao ay dapat alam niyo." Kasi nakikiusap ako, eh. Pero when I see yung people, yung tao na parang nasa in danger na, so parang nakikiusap ka nung hindi ka pinakinggan. So, somehow ipinaglalaban mo naman yung tama. Tama ba? Minsan may gano'n ano? Pero minsan kukurutin ka ng God the Holy Spirit, "Oh, sorry ka na kahit mali siya. Hindi na wala namang mawawala sa'yo, eh, pastor ka pa." Ang hirap po, ang hirap. Madali ba 'yun? Madali magpakumbaba? Sa mag-asawa nag-aaway kayo? Nagpapakumbaba tayo. Wala yung asawa ko kaya malakas ang loob ko, eh. Pero honestly, every time kukurutin ka, even the way we handle yung mga anak natin o yung mga anak, again, let's allow the God, the Holy Spirit to convict us in our sin. The God, the Holy Spirit will comfort us and give us strength. The God, the Holy Spirit will give us the spiritual gifts na meron tayo. And not only that, but God, the Holy Spirit, give us witness, the effective witness, and also evangelism na meron po tayo. The Holy Spirit is likened to the first fruit or small portion or sample of a larger harvest, giving taste of the full blessing to come. Yung God, the Holy Spirit, is a foretaste lang po dun po sa atin pong magandang kinabukasan na haharapin. And among you, when we do the yung praise and worship, ang sarap ng pakiramdam nung nagkameron tayo ng relasyon na sa Panginoong Hesus. It easy to access to God the Father when we have this God, the Holy Spirit in us. So please, let always be reminded that the God, the Holy Spirit, is in us, who give us the foretaste for the future glory. So, bago tayo pumunta do'n, dito po sa mundong ibabaw, puwede na po natin i-practice yung future glory bilang mga Kristiyano. Sino po natutuwa? Pinaparamdam na sa atin ng ating Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu yung future glory na meron po tayo. Puwede ba natin palakpakan ng Panginoong Diyos muli? As I end, we will be resurrected with the glorified bodies. Darating po yung time, kung tayo po'y mawawala na dito sa mundong ibabaw, we will receive this glorified body. Or, sa pagbalik po ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay darating at ire-resurrected with the glorified body. The hope of believers in the future redemption is their physical bodies marking for the completion of salvation. It is the completion of the salvation na meron po tayo. Hindi lang po tayo naligtas.
But sigurado po tayo na nagkameron po tayo ng peace sa Panginoong Diyos Ama na meron po tayo. Not only that, but He gave also the God the Holy Spirit in us now. And darating po yung time, will be resurrected with a glorified body. Can you all stand up as we end this? For in this hope we were saved, but hope that is sin is no hope at all. Sabi po dito, dahil po dun sa pag-asa na ibinigay po sa atin ng Diyos, tayo daw po ay naligtas. Pero ang pag-asa na ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. We hope for what they already have. But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Sinasabi daw po dito na yung pag-asa po natin ay hindi sa mga bagay na nakikita, but sa mga bagay na hindi nakikita. Yes, darating po itong eleksyon, pero ang pag-asa po natin ay hindi sa tao, hindi sa material na bagay, pero ang pag-asa po na meron tayo ay tanging sa atin pong Panginoong Jesucristo na nagbigay sa atin ng future glory or kaluwalhatian sa buhay na walang hanggan. True hope is found in what we haven't yet seen or experienced, not in what we already possess. The fulfillment of our redemption is something still distant, yet we hope for it in faith. Ano? May enjoy ba natin yung sufferings natin dito sa mundong ibabaw? According to the world, sabi po sa salita, may enjoy po natin to kung tama po yung perspective ng ating isipan. Bilang Kristiyano, hindi po tayo nakatuon sa sitwasyon lamang natin dito sa mundong ibabaw. O tayo nakatuon sa mangyayari sa atin sa kinabukasan. At ito po ang buhay na walang hanggan na ibibigay po sa atin ng Panginoon. Let us pray. Lord, thank you that you are a God who is in us. Father, thank you for your promise that you will work on all things together for the good of those who love you and are called according to your purpose. Right now, we are facing a lot of situation, challenges, and difficulties. But we know in this struggle, we cannot compare for your glory that is waiting for us. Lord, help us to trust in you, to trust you, our plans, to trust you, Lord, our feelings, to trust you, all that we have, Lord. And we know in the midst of these happenings, you are in us. Thank you, God, the Holy Spirit also, that you are indwell in us. We pray that remind us that you are also a God who is powerful, who is great than here on earth. Ikaw ang Diyos na banal na Espiritu na mas makapangyarihan kaysa sa mga namumuhay dito sa mundong ibabaw. And we believe, God, that you are the one who give us comfort, who give us assurance that in everything na pinagdadaanan namin, dahil kasama ka namin, ito'y magbibigay sa amin ng katagumpayan. That our battle is not only ours, but our battle is also yours. Lord, thank you for giving us assurance. Lord, we pray that you will give us strength, endurance, even peace in times of this war, in times of these trials. And only our hope is only we can found in you alone, Jesus.
Help us to fix our eyes on you, Jesus. That our assurance is only we can found in you. Thank you, God. Let's sing this song to God.